Ako po si PFC Fatima Napigit, Infantry Philippine Army. Ako po ay isang IP, proud po ako na isang manubo. Before po ako, na-assign po ako dito sa 25th IB. Before po ako naging sundalo, gusto ko lamang po i-share ang aking talambuhay. Noon po ako po ay isang hamak lamang na nakatira sa isang probinsya. Isang mahirap lang din kami. Sa kagustuhan kong makapagtapos ng pag-aaral, nagpursige po ako, naging scholar po ako nung high school. Kahit mahirap ang buhay, inano ko talaga kasi gusto ko talaga makatapos. Tapos doon sa lugar namin, kasagsagan noon na maraming NPA. Tapos doon sa area kung saan nagsasaka yung mga magulang ko, doon po nagkuta yung mga NPA. So, nung nalaman nila na gustong-gusto kong makapagtapos, nag-offer po sila ng libreng edukasyon, scholarship daw. Tapos, doon na nagsimula na pinag-aral po nila ako sa yung tawag po sa organization nila ay MISB or Mindanao Interfaith Services Foundation Incorporated. Kung saan, may dinadala po nila kami sa Mako, doon po kami nakatira, at pinapaaral po kami sa Tagum City. Sa po namin, sa dormitoryo po namin, doon po nagpa-farming po kami tuwing weekend. Tapos pag weekdays naman, nag-aaral po kami sa Tagum. College students po ako. College student. At yung pinapakuha po nilang kurso ay education. Kasi plano nila, kapag nakapagtapos na kami po yung gagamitin nila upang maging teacher sa gagawin nilang school, which is yung mga salugpungan na school or yung school sa Lumad community. Tapos doon din sa sa dormitory, doon tinuturuan din po nila kung paano mag-aral ng yung mga kursong pang aktivista. Tapos kapag may free time naman kami, compulsory din po kaming nag-a-attend ng rally sa Davao City. Tapos marami po akong naging karanasan doon. Mahirap po maging scholar. Dumating na po sa punto na napagod po ako. Gustong-gusto ko na pong huminto kasi parang ayoko na kasi ang hirap pala maging independent, malayo sa magulang. Tapos minsan pa nga pinagbabawalan din po nila kaming gumamit ng cellphone kasi nga ang focus daw namin is mag-aral. Tapos tinuturuan din nila kaming mag-farming. Yun pala yung itatanim namin, yun din pala yung kakainin namin. Tapos, pag maginto naman kami, tinatakot nila kami na hindi na nila babayaran yung tuition namin. Tapos, dun, naisip ko kapag hihinto ako, hindi na ako makapagtapos ng pag-aaral. Kasi mahirap lang din naman po kami. Tapos, nung third year college na po ako, dun ko na po nalaman na yung yung napasukan ko pala is sumusuporta din pala sa red area doon sa NPA. Doon nalaman ko naman din po yon na brainwash na po ako. Kasi doon kasi kanang tawag doon, binibrainwash kanila. So first year, second year, wala ka pang Wala pa po, sir. Wala pa po akong na-sense kasi sabi nila nung nagpopondo po ng scholarship namin yung mga religious group. Sabi ko, ay okay pala tong scholarship na to kasi mga religious group. Kasi nakikita ko din naman yung mga madre, sir, na pumupunta. Tapos yung missionaries po, sir, nasa ibang sabi doon sa mga taga Nigeria, ibang bansa po, sir. So parang feel mo na talagang Oo po, sir. Tapos yun pala, doon ko nalaman na
ginagamit pala yung mga picture namin sir ba, yung mga picture ng mga bata na IP, sinesend nila doon sa mga missionaries. Ang sabi nila, kawawa daw kasi may militarizasyong nagaganap doon sa area nila, kaya kinukuha daw nila para mapag-aral yung mga bata. Kasi doon, hindi na daw makapag-aral kasi yung mga military daw, pumupunta daw doon, nakipagyera daw. Sa lugar ninyo? Yes po, sa IP community. Okay. Kinukuha nila. Kaya nagbibigay din yung mga taga-ibang bansa ng pondo. Yun din. Pero yung pondo po sir, hindi po talaga napupunta sa amin. Konti lang po. Kasi yung pondo, yun po yung ginagamit nila para pang suporta po sa NPA. Pambili ng armas. So, Ganun. parang kayo yung ginawang Yes po. pinagkakitaan in short. Yes po, sir. Tapos doon din tinuturoan kami kung gaano daw kasama yung gobyerno. Kaya doon sumasama na kami sa rally po, sir. Doon sa Davao City, sa UP. Doon kami nagrarally po, sir. Tapos yung gaganon, sir ba? Aktivista. Anong year ka na nun? Third year college po, sir. 2019. First year ka, hindi mo pa alam. Hindi pa sir, kasi tinuturoan pa kami doon sa mismong boarding house, dormitory namin sir. Yung mga aralin nilang pang NPA sir ba, yung aralin nila na panggera, ganun. Anong tawag doon? Kinalimutan ko na kasi sir. Yung Padipa. padipa po sir. Padipa yung may step 1 kasi doon sir. Paano mo daw? Sa MISPI kayo? Yes po, sir. Yung tawag po sa namin, sir, organization na nagpapaaral sa amin, MISP. Pero saan kayo nag-aaral talaga? Kami, sir, college students, kasi education yung pinapakuha sa amin. Doon kami sa Liceo de Davao. Hinahatid, sinusundo ng bus po, sir. School bus. Marami kayo? Marami po, sir. Mga almost 300 po. Hindi pa po kasali yung mga bata na mga IP. Doon po ang mga IP na mga bata naman elementary at high school, doon po sa dormitory sir, naging boarding school po sir. So from Tagum, Doon sa Mako po sir, kami ihatid. Kasi doon kami nag-dorm po sir. so parang puro mga NPA lahat yun doon? Hindi naman lahat po sir, kasi yung iba, katulad ko din po, na din po sir, yung na-offeran po yung ng scholarship. Pero hindi kayo pare-paras na lugar? Hindi po sir, may Cotabato, yung mga Blaan, may sir, halo-halo na po kami sir. Araw-araw kayong ihatid? Yes po sir, pag Papuntang- weekdays, papuntang Liceo de Davao, yung mga college lang po sir, pero yung high school, doon lang po nag-aaral. Liceo de Davao, saan yan? Sa Tagum City po sir. Okay. So ganun ang naging routine mo Yes for po, sir. the longest time? For Nag-aaral ka. 4 years, almost 4 years po sir. Pero first year pa lang, pinapasadahan na kayo ng... Yes po sir, ng mga aralin po sir. Pinapaunti-unti po nilang inaano sa amin sir ba. Hindi ka nagtaka? Noong una, hindi naman ako nagtaka sir, kasi yung nag-offer po kasi sa akin, alam ko naman na NPA. Kasi doon po ako lumaki sa area kung saan marami pong nakapalibot na NPA. Kaya idol ko po yung NPA dati, kasi kapag may kailangan po kaming tulong, sila po ang unang tumutulong sa amin. Kasi malayo man kasi kami sa sa mga sundalo. Kasi sa lugar nyo? Yes po sir. Ikwento mo daw, paano napalapit na punta ka sa kwan, yung paano ka pinasukan ng NPA, yung kabataan mo? Ay, sa area namin sa Kuguno, yung sakahan ng magulang ko sir, doon sa Kugunon, Alimot yung tawag nila. Mm. Tapos ako noon high school, pagka-graduate ko ng high school sir, nagtrabaho na po ako sa Davao. Tapos nung nagkasakit po ako, umuwi po ako sa amin. Tapos doon po ako nagstay sa bukid namin. Tapos doon na po sir, marami pong NPA doon kasi kuta ngayon ng NPA. Pumupunta po sa bahay namin. Doon po sila humihingi ng yung mga kamote, yung gulay. Tapos yung pag pumupunta po sila doon sa bahay, tinatanong po nila ako, bakit ako nandito? Gusto mo bang makapag-aral? Sabi ko naman, gustong-gusto ko po talaga. Kaso, wala man kaming pera, panggasto. Kaya pinili ko munang magtrabaho. Sabi ng isang NPA naman, walang problema yan, huwag ka nang magtrabaho kasi
may scholarship kami na pinupunduhan ng religious group. Tapos dun, gusto ko naman talaga, sige, ako dyan, isalin niyo po ako dyan sa scholarship na yan. Sige, bukas na bukas, ka na, mag-impake. Kasi dadalin ka namin may magkuha sa iyo, dadalhin sa Tagum City. Dun dun ako hinatid sa Liceo de Davao, sa eskwelahan. Kasi may susundo daw sa akin na papuntang dormitory sa Macos. So, Yun po. ganun lang kadali. Yes po, sir. Kasi gusto ko talaga mag-aral po, sir. Bakit gusto mong mag-aral? Anong gusto mong maging pala? Kasi may kanya. Kasi dati, sir, gusto ko maging teacher. Kasi kasi ako kasi ako aware po ako sa situation namin na mahirap talaga, sir. Naawa din po ako sa magulang ko kasi mahirap sir, ang buhay. Mahirap talagang buhay. Minsan pa nga sa isang araw, 2 beses lang po kami kumakain, ganun. Nasanay na din po kami. Tapos gusto ko talaga makapagtapos kasi sabi ng magulang ko, kapag nakatapos ka, madali ka na lang makakita ng trabaho. Mas makakatulong ka sa magulang. Ganun po, sir. Pang-ilan ka sa? Pang-5 po ako, sir. Never mong pinangarap ang sundalo nun? Dati, Teacher sir, lang talaga? teacher lang talaga, sir. Kasi takot man ako sa sundalo dati, sir. Kasi yung komunidad nga namin, napapalibutan ng NPA. Yung NPA na rin po, yung naging idol ko po, sir. Kumbaga mabait sa inyo talaga? Opo, sir, mabait talaga. Tumutulong sa amin noon. Parang nasave ka ng NPA sa Opo, pag-aaral sir. mo? Tapos Ano ba yun? yes po, sir, nasib po nila ako sa pag-aaral. Oo, tapos? Tapos doon na din ako na sir, pag yung sa boarding school na po ako. Pag yung na-aware na po ako kung bakit ganito. Anong year na yun? Third year college, 2019. Oh, medyo na-aware ka na. Na-aware na ako na ganito pala, hindi pala, mga NP, hindi pala mababait, na pumapatay din pala ng tao, ganun. Bakit? Paano mo na? Kasi, ko sir ba, hindi naman talaga ako, maraming NPA sa area namin, pero nung time na yon hindi talaga full ako sa NPA kasi parang nasa 50-50 lang ako, sir ba. Tapos, nung na-realize ko, okay ba tong napasukan ko? Nagtanong na ako sa sarili ko, sir ba, okay ba tong napasukan ko? No, kasi parang nagtatago naman kasi kami, sir, kasi may time na nung nag-aaral kami, pag sinusundo kami, sabi ng driver, dito lang tayo mag-meet kasi may nakita akong daw, sir, yung tawag doon, na niktik daw sa amin, sir. Intelligence. Intelligence daw, sir. Parang nasabi ko, sir ba, nagtanong na ako, ganito ba kasama ang napasukan ko? Bakit kailangan namin magtago? Ganito po, sir. Tapos pag may lakad kami, bakit parang kasi parang nagtatago ka, sir ba? May pinagtataguan ka. Doon na. Parang kalaban mo ng gobyerno? O parang doon ko na-realize lahat, sir. Parang bakit ko naging kalaban ng gobyerno? Nag-aaral lang naman ako. Gusto ko lang din naman mag-aral. Tapos doon na nung 4th year college na po ako, sir. Doon na ina-assign na po nila ako. May time pa nga yun, sir, kasi Duterte na po. Doon, sir, may time na yun na nagmi-meeting kami. Tapos maraming drone doon sa Mako. Tapos nagmi-meeting kami na walang boses, sir, ba? Parang sulat-sulat lang. Kasi may drone daw nga. Bawal daw kami magsalita. Kasi yung time na yun, i-assign daw kami may i-assign sa red area, sa white area, ganun po, sir. Tapos daw kami doon sa mga eskwelahan, sir, ba? Mag-recruit ng mga estudyante. Kasi tawag nila sa amin, Kagoma. Yung yung grupo, sir, ba, na kabataang scholar na Kagoma. Hining doon. Yun yung tawag nila sa amin doon. Kabataang scholar. Scholar ng bayan. So, yun. Opo, sir. Tapos, doon na kami na... May pag-aalinlangan ka na. May pag-aalinlangan na po ako, sir. Tapos, doon na talaga na yun, sir. Yung pandemic, nasabi kong malaking tulong talaga yung pandemic, sir. Kasi yung pandemic, kinuha po yung mga bata. Doon po kami sa Mako, sir. Hindi po kami nakauwi doon kasi walang pamasahe.
Tapos sabi ng ano admin namin doon na lang daw kami hanggang matapos daw yung lockdown. Doon maraming mga bata doon sir na ano na lockdown. Tapos meron ding mga yung mga may edad na rin, yung mga kuan daw mga tatay-tatay. Doon parang yung kinuhanan ni Gob-Oy yung mga bata para ano sa kapitol ng Nabunturan. Tawag doon na i-quarantine. Doon maraming tumakas, pumunta sa ano Kakahuyan. Ako din tumakas din ako kasi sabi ng admin namin kung may time kayong makatakas, tumakas na kayo kasi kapag makuha kayo ng gobernur, dalhin kayo doon sa Nabunturan, posible i-torture kayo, paaminin kayo. Sabi ko naman, natanong ko sa sarili ko, sir, bakit naman ako matakot kapag dadalhin ako doon? Bakit ako i-torture? Wala naman akong kasalanan, estudyante na lang naman ako. Tapos, dun nga, dahil nga brainwash din, may ano na sir ba, 50-50 na rin, brainwash. May takot ka na. May takot na din ako sa gobyerno. Natanong ko, paano kung totoong yung sinabi ni ma'am na ganito, i-torture nga kami. Kaya tumakas po ako, sir. Pumunta po ako sa ano ko sa kapatid ko sa Mabini. So parang nag-save sa'yo yung lockdown. Opo, sir, nag-save sa akin yung lockdown. Kasi kung hindi po ako na lockdown, sir, posible po ako napasama doon sa isa ding scholar na namatay po, sir, sa encounter sa ano sa New Bataan. Pandemic yung Yes nag-ano po, sa'yo. yes po, Kasi sir. kung walang pandemic, Hindi na ako makatakas doon. Posible namatay na din po ako ngayon, sir, kasi doon ako i-assign sa red area, sir, yung sa school para magturo. sa ano yun, salungpungan. Mga salugpungan school, sir. Tapos, Tanggap mo na rin na ganun. natanggap ko na rin, sir, kalaunan. Kasi kapag hihinto ako doon, hindi naman ako makapag-aral kasi wala nga kaming pera, sir. Mahirap din po maghanap ng trabaho kasi pandemic po, sir. Tapos, nung nakatakas na po ako, sir, umuwi po ako sa amin doon sa Salvation Gate. Kabang-kaba ka nun. Kabang-kaba ako, sir, kasi papatawag daw ako sa detachment. Tapos Anong ipapatawag sa detachment? ano lang, sir, parang patawag lang, sir, parang may itatanong lang, ganun-ganun. Sino nagsabi naman? Sabi ng kapitbahay namin, sir. Kaya, Paano ka tumakas? Paano mo pinagplanuhan? ay, yung gabi pala, doon ako sa boarding school, dormitory, sir, sa Mako. Nung sinabi na ni ma'am sa amin na, kasi may marami ng balita, sir, ba, na ano, ganito, may pupunta dyan bukas na mga, ano daw, sa governor, para ano daw sa amin, magdala daw ng bus, kukunin daw kami, yung mga kabataan. Tapos sabi ko, gabi pa lang, sir, nag-impake na ako, tapos doon sa community ng dormitory ng sama ko, may kakilala naman akong tatay doon ba na sabi ko, tay, pwede po ba makitulog muna ako dito kasi bukas ng maaga, aalis po ako, pauwi po ako sa Mabini. O sige, walang problema, pero dadalhin ko muna dito yung mga gamit ko po, tay, kasi maaga po akong aalis bukas. Tapos doon, pag kinaumagahan na, sir, maaga man dumating yung mga pulis man yun. Alam ko na agad na pulis yun, sir, ba, mga intelligence. Kasi pag ano ko pa lang ng gate, parang nag-aano na sila sa paligid namin, sir, ba, parang Nagmamatsyag. napapalibutan na kami, nagmamatsyag na. Pero hindi nila ako nakilala, sir, kasi doon man ako dumaan nung daanan ng mga civilian, sir, ba. Nagpapanggap lang ako, wala lang, ganito. Tapos, hindi naman ako makaalis, sir, kasi marami ng mga mobile patrol, mga pulis. Doon na lang ako sa bahay ng tatay. Doon na ko yung mga bata na nagsisigawan, umiiyak. Kasi nga, gabi pa lang, sinabihan naman kami, na briefing naman kami na makapagdalhin kayo doon sa itorture nila kayo. Ganun. Anong nararamdaman mo doon? Kaba, sir. Kaba na naiiyak na parang naghalo-halo na po, sir. May pagsisisi din, tapos may galit din sa gobyerno. Kasi medyo ano ka na? Opo, sir. Napasukan na po ng ideolohiya ng sir, kabila. PA. Yes po, sir. Tapos naiyak ako. Ang hirap sabi ko, ang hirap talaga maging mahirap. Wala kang choice. Yun po, sir. Tapos, nung wala na yung kuan. nung wala na, sir, wala na yung mga alas 10 na yun ng Umaga. wala na mga na. Wala na talagang nadala na lahat yung mga bata. Pero kinabahan ka, baka masakit. Kinabahan ako, sir. Sabi ko, baka mayroon pa dyan. Pero, doon ako sir, nag-alis.
papunta sa ano ko, kapatid ko. Pero yung mga kapatid ko, sir, wala talagang alam na yung napasukan ko pala na scholarship. Ano pala yan ng ano? NPA. Opo, wala po silang alam. Hindi ko na din Yung pinaalam. napasukan mo pala. Ano po pala? Yung nasa kabila pala. Hindi pala ano na scholarship. Hindi ka scholarship ng gobyerno. So may cellphone ka naman nun. Meron na, sir. Kino-confiscate lang naman nila yung cellphone namin pag weekdays. Tapos pag ano din po, sir, pag weekend, ay kino-confiscate nila pag weekend. Kasi pag weekend, nagtuturo man sila ng mga padipa, sir, sa amin. NPA. Opo, sir. So yun, nakuha ka ng kapatid mo. Ako talaga mismo yung umuwi, sir. Tapos sabi niya, uy, bakit ka umuwi dito? Bakasyon po namin, te. Sabi ko lang. Pero hindi ko na po din po ipinaalam sa kanila. Tapos nung, ano doon, mga isang linggo lang po ako nagstay doon sa kapatid ko. Umuwi na po ako sa amin, sa Trento. Doon sa Salvation Gate. Tapos doon na, sir, sabi ng kapitbahay namin, baka ipatawag ka ng detachment, sundalo. Ha, bakit? Wala lang, may chika-chika lang, may tatanong lang. Tapos doon, kinabahan na naman ako, sir. Tapos nag-contact po ako sa admin namin doon yung admin namin sa MISP. Ma'am, ipatawag na po ako sa detachment namin. Ano pong gagawin ko, ma'am? Tapos ganito, ganito. Tapos sabi niya, i-block mo na yung number namin. Tapos mag-leave ka na sa group chat natin. Pero doon ako naiyak po, sir. Sabi ko, traitor nga talaga yung ano, sir, kabila. Kasi yung time na hihingi ako ng tulong, iniiwan na nila ako, sir. Anong sabi sa'yo? I-block na ko na daw yung mga contacts ko sa kabila, sir. Tapos mag-leave na daw ako sa mga group chat namin. Kasi may group chat man kami doon, sir. Sa ano, So, sa doon namin. habang binabasa mo yun, parang ang sakit. Naiyak talaga ako, sir. Sabi ko, ano pala kayo? Kapag kami nang nangangailangan, wala na. Iiwan na lang kami. Kumbaga, naghugas kamay na lahat. Hugas kamay na po sila, sir. So, anong nangyari sa'yo doon? Parang na-depress po ako, sir. May time pa nga, sir, na parang nag-attempt po akong mag-suicide. Sir, kasi sir, ang pangarap ko na makapagtapos, sir, parang pinagkaitan na naman ako, sir. Yung feeling ko, sir, ba na parang no choice talaga naman. Ang hirap na maging mahirap kasi wala kang choice. Kasi Parang Kasi habang tumitingin po ako sa magulang ko, sir, mahirap. Parang doon unti-unti po nandin ako nagigilty po, sir. Nakatapos nga ako ng pag-aaral pero hindi naman ako nakatulong. Ganun po yung iniisip ko, sir. Tapos umabot po sa punto, sir, na nag-attempt talaga akong mag-suicide, sir. Dahil parang yung feeling ko, sir, na useless ako kasi hindi ako nakatulong, sir. Pero alam nila ang pinasukan mo. Hindi po alam ng magulang ko lahat ng ano, sir, na pagdaanan ko po, sir. Nangyayari sa'yo. Hindi ko po sinabi, sir, kasi ayaw ko pong pati sila maano po, sir. Mag-alala. Opo. Kasi, kumbaga, ginagawa mo yun para lahat. Para sa kanila din naman yung ano, sir. Yun yung ano mo, gusto mo lang. Opo, sir. Tapos nung naghanap na po ako ng trabaho, sir, dahil nga pandemic, sir, wala akong mahanap na trabaho. Kasi wala mang hiring doon, sir. Pandemic pa man kasi, sir. 2020 po, sir. Tapos nung hindi ko alam, sir, yung ano ko pala, yung dating kasama ko sa MISP na naghinto na, pag third year college namin, ay, fourth year pala, nakuha na pala sila ng NCIP, sir. Tapos, doon, ako yung inaano niya, ba pati, di ba naghahanap ka ng trabaho? Bakit? May trabaho ako dito sa Big 8 Hotel, pero nung tumitingin naman ako sa mga picture niya, sir, totoo nga nasa Big 8 Hotel siya. Yun pala, ano, sir, sa NCIP, yung pamumuno ni Sir Alin Kapuyan pa lang, sir, sa NCIP. Doon kasi, yung goal po kasi nila, sir, na makuha po yung mga Miss Scholar, kasi baka yung iba, ano nila, sir, ba? Dadali na nila sa red area, maging NPE na rin. Kumbaga, i-recover kayo. I-recover kami, sir.
Tapos, Parang yun yung naging tulay. opo sir, So, sige ayun, sir. nag-communicate kayo. Sige. Yung ano ko, kasama ko dati. Sabi ko, sige, payag ako, magtrabaho ako dyan. Sige, bukas magkita tayo sa Capitol sa Tagum City. Yung pala, yung Capitol pa yan, sir, doon pala sila nagsistay. Yung mga na-recover po ni Sir Alin na mga dating Miss Piscaler. Doon, pagpunta ko doon, ko sabi, saan tayo mag-ano? Dito tayo titira sa Capitol, pero yung duty natin sa Big 8 Hotel, ano lang, may schedule. Ganun. Kinabahan ka na naman. Hindi na ako kinabahan, sir, kasi trabaho talaga yung gusto ko, sir. Pero Kasi kapitol na. sa Capitol na, doon, sir, kalaunan, parang nagtaka ako. Capitol, pero lumipas yung Kuwan. ilang araw, Oo. bakit hindi pa tayo tinatawagan para mag-duty sa Big 8 Hotel? Oo. Pero nung dumating na yung sir, yung isang sir, ex-cadre po, sir, na po, nagtatrabaho po kay Sir Allen Capuyan. Anong ex-cadre? Yung ex-NPA po, sir. Kilala mo? Opo, sir, kilala ko. Si Julito Jarog na po, sir, sundalo na po ngayon, sir. Hindi, kilala mo siya noon nung pakita mo. Kilala mo na siya. Kilala po siya ng ko, sir, yung pinsan ko po, sir, na NPA din po dati. So nakita mo siya doon. Nakita po ako doon. Kasi yung pa lang po, sir, hindi pa, nag-aaral pa lang po ako, sir, nung pumupunta po ako sa NPA. Hmm. Yung kuya ko po kasi, sir, yung inuutosan nila na magdala ng bigas doon, mga supply. Tapos yung time po, sir, na yung sir, yung pinsan ko po na wounded, dinala po sa Tagum City. Nakita ko na din po yung si Dato Julito Jarog po, sir. Kaya nung nakita ko po siya sa Capitol, nawala yung ko, sir, kaba, parang na ako, sir, ba? Ay, may kilala ako. Pero alam mong NPA yun, ha? O, alam ko, sir, pero alam ko din na Bumalik na. bumalik siya, sir. Kasi kininto naman niya sa akin, sir. Pagkakita niya sa akin, kininto niya yung lahat nito. Para bang may dirad na nangyari, deradicalization. Yun, sir. Kasi pamilya mo pala, kamag-anak mo, NPA. Ay, yung yun, pinsan ko lang, sir, naging NPA. Pero family mo, ikaw lang. Muntik. Muntik na po, sir. Naging kuwan. Opo, sir. So yun, tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy na po, sir. May pumupunta na po sa amin na magdidirad sa amin, sir. Ito. Unti-unti na. Tapos pinappunta po kami sa Davao, sir. Doon na po ako nagtatrabaho sa NCIP po, sir. Under Sir, sa leadership ni Sir Allen Capuyan po, sir. nakilala mo siya noon. Nakita mo siya. Sir Allen po, sir. Yes po, sir. Pumunta man po siya dati sa office sa Davao City po, sir. Tapos doon na ako nagtatrabaho, sir. Yung trabaho ko po dati yung sa mga IP din, ng mga dato, tinatawagan namin, kung ano yung mga issues sa mga lupain nila, sir. Kami po yung nagre-report, sir. Ganun. So Para parang ma-resolve. naging regular employee ka na. Yes po, sir. At saka, siyempre, madali lang sa'yo kasi graduate ka ng college. Opo, sir. Doon po kami sa office na assign. Tapos yung nag-offer na po si Sir Allen Capuyan na kung sino gusto maging sundalo, doon na po ako nag-volunteer na po ako. Kasi nadirad naman na ako, sir, sa mga ilang buwan kong pagsistay doon. Unti-unti na din akong bumabalik sa sir. Ikwento mo daw yung dirad. Ano yung utak NPA ka? Yung utak NPA ko, sir, every time na magdi-discuss yung sa amin magdirad, may talaga ako, sir. Parang, yung may time pa nga, sir, yung ulam namin, sir, ba na sardinas, lumalabas yung pagka-utak NPA ko, sir, kasi aktivista kasi sabi ko, buti pa doon sa kabila kasi yung ulam namin, may maraming gulay. Pero pagdating ko dito, tinapa, sardinas.